Okay, no, duli tayo. Flip top. Marshall Bonifacio versus MP3. Dito ay naganap noong last gubat. Let's go! Records nanalo ng Coitos, si Marshall Bonifacio, pinili na mauna, si MP3. Gubat 15, pakinggan natin, unang Gubat banat, 15. MP3. Boss, bakit si Marshall? Fan ako nito. Ang mga verses niya para sa akin naging sagrado parang Bible. Nagpalaglag ako sa unang round ng isa buhay, ganun ko siya ka-idol. Kaya yung match-up mo, ang bobo. Ano ba yung utak mo, puno ng hangin? Ha? Tangina, para lang matuloy yung laban, yung tulak pa tumulak sa akin. Bubatin! Parehas mga technical na taglish na inidolo si Sac Maestro. From Mindanao, nag-boom sa gubat, may similarities ang kwento. Kaya nung debut ko, sabi nila, ako yung susunod na Marshall. Tang-ina, trendsetter. Pues pagkatapos kitang ilang paso ngayon sa gubat, ikaw naman yung susunod na Cancer. Kasi bilang fan, Cancer. Kasi bilang fan, ilang beses mo na akong na-disappoint. Kung naging tao lang karera mo, pang Elias fan na yung amoy. Habang tumatagal, nagiging underwhelming ka na, boy. Hindi to passing of the torch, matagal ka nang walang apoy. Oh. Kasi pansin nyo, si Vitrum, bago naging top tier, siya yung binanat-banatan. Si Lefty, bago nag-flip top, pinagmukha to na walang kalaban-laban. Kaya fuck following in your footsteps. Hindi ko yan kailangan at ba't ako susunod sa yung yapak kung ikaw yung inaapak-apakan. Pero alam ko, marami ditong naniniwala na alamat na to sa gubat. At oo naman, mayroong truth. Pero alam nyo ba ilan palang panalo niya sa gubat? 4 pa lang. -2. Sa 8 taon ang tinalo niya, si Jamal tsaka si Chalice. Tangina naman, Marshall. Alam kong buhay pa rin si Chalice, pero puta, sino si Jamal? Sino si Jamal? Kaya pala nung laban nila ni Fangs, panay siya flex ng mga talo. Na tinalo siya ni Balakid Tats tsaka Invictus, ginawang silver lining nitong gago. Porket sa big names siya nadali, ginawa niyang validation, men. Aba, kung achievement na pala yan, badang, congratulations din! Pang mid-tier ka lang, Marshall. Karera mo naging bitin. Hindi ka star sa top at bottom tier ka lang naging between. Sana ang punto madiin. Huwag kang umasta na brutal kasi all you ever do is lose, edi lose ni Mushal. Yeah. Maliban kay J Black, wala kang panalong maiyabang. Wala kang panalong maiyabang, lahat ay wakbay, walang mapili. Ginawa mo lang panggatong yung mga talo para sa spotlight manatili. Pero wala pa rin nagbago. Ika'y di pa rin nag-spark. You're still a fat guy na kadiri na nagpapanggap na may apoy habang ginagaslight ang sarili. Yeah. Kaya pinapangako ko, dito uubra sa aking obra. Kahit trilingual battle patutropa, sa Tagalog pa lang ay matutroma. Kasi yung mga bara ko may English, yung dugo ko ay Visayan, pero sa Israel pa rin bubomba mga punches kong Iranian. Yeah. Kaya, di na to yung MP3 na nag-concede. Kaya sana ay magets nyo na. Tung taga Santa Cruz may tulog sa akin. Pagising niya, San Pedro na. Papakitaan ko kayo ngayon ng panalo na malinaw. Di ako underdog ngayong gabi. Ang hinaharap mo ay halimaw. Ilom lang, basta mag-choke ba? Oh. Yo! Okay, round 1. Kaso, hindi yun yung MP3 na matindi pinakita niya kay Cripply. Sakto lang. Not too strong, not too weak. Middle. Tingnan natin yung Marshall Bonifacio. Nai-pride parade sa gawas. Nakawala. Dapat naanad to ang faggot bitch. Di ka underdog, isa kang under bitch. Israel? So, una sa lahat, free Palestine. All people should be kept safe. And fuck Israel, sanay ako sa self-hate. Yo, I say gods must be crazy. At 2 sub-Saharan ang 1.5 speed ko Medyo parang antukin ako dito. nagtuos na ganda. Sino sa amin yung kakutis ni Nixaw? Naku, boss. Halata. Kaya nga gods must be crazy, may unos na dala. Binatuhan siya ng battle, naging Diyos sa kanya. Tunog white boy, pag nag-right raps, kahit ang skin pang kalabaw, ito na nga yung find out kasi si MP3 nag-fuck around, nananapak pag right brad, pang-help in nitong hand to mouth. Maalamat tong mic drop, rest in peace, mamba out. Rookie daw, yung label inaccept talaga. Pag pumalpak, rookie mistake, sumasagip sa kanya. Tawaging rookie, di pa puri, disrespect patanga. Matagal ka ng bulbulin, gago, 30 ka na.
Kaya ka gumagana kasi newbie ang presensya. Yan ang hugot na baraha kapag lugi sa pag-entra. Kahit lumi ka, ay stupid. Greatest shooter pa ang tema kasi Stephen Curry, kasi 30, tapos rookie card mabenta. Ganyan ka ba sa Rapolo? Hindi. Kung mag-spit, kasagad. Binabandera mo experience parang bitch, napafuck. Pag sa flip top, feeling virgin, puta switch ka agad. Kaya punit nung nasibak dahil sa creep nagka-bloods. Kaya bayot. Kasi pangsak kanyang performance na hinasa. Pangalan lang kailangan ng si Tropa makilala. Pag walang data na pang stream, kasi all at sa pitaka, YouTube tas MP3, yung format ay pirata. Kapag tunog ay inusisa. Kapag tunog ay inusisa. Kapag tunog ay inusisa. Oh, Kapag joke. tunog ay inusisa. Kapag tunog ay inusisa. Hindi ka panikad. Lalo, ang speaker ay mabisa, mataas kapasidad. Kapag sa Marshall nyo pinakinggan, bagsak kanyang lipad, dinig na dinig ang MP3, mababang kalidad. Kaya, kaidaran nito, batch 2015. Kaya, paano advance na to sa liga? Kung ganito lang siya ngayon, sa aming, dito pasado sa aming era, pag nilipat ng category, klarong makikita na pag sa rookie magaling, pag sa veterano siya, hindi na. So, yeah. We're just gonna go to MP3, round 1. Yo, tangina, maitim daw balat ko. Akala mo di ko yun ma-handle? Pucha, isa naman sa'yo, tol. Tumatay ka habang bumabattle. Real talk! Nung ahon 13, alam ba ko ng mga repa pips? Habang nagbabattle sina Emzite, natae siya sa kanyang brief. Akala niya, utot lang daw. Puta na, misinterpret. Naalarma siya nung biglang parang meron ng lansones kanyang puwet. Tsaka may coffee shop to sa Laguna. Binisita daw ni Kuya Dennis 3 buwan bago magubat. At mula noon, di na gumaling yung mga bago niya na sugat. Yung kape niyo, puro asukal na may konting 3-in-1. Mahiya ka naman daw. Pag wala na silang creamer, pinapalit nila gaw-gaw. Sa Manila, nagdala pa to ng free sample sa kanilang cookies eh. Binahin niya yung isang box. Sabi niya, eto tol, bestseller namin. Boom, kinain niya lahat. Sabi ko, paano namin malalaman kung masarap talaga yun? Pero ang talino mga kap, di niya naman daw mauubos kung hindi yun masarap. Ah, exactly. Yeah. Ano idol? Jogging tayo minsan. Si John Leo kasi naaalarma. Nung nanghiram siya sa'yo ng pera, kinuha mo ang iyong pitaka. Kaso pagbunot mo sa iyong bulsa, may nalaglag din na shawarma. Mababaw lang ba, Shal? O sige, pag-usapan naman natin kung paano ka bumatel. Yung flow mo na slow mo, tapos padalas pang nagsastutter. Pinuna mo pa si Acer. Pero naisip mo ba, brother, na what if sa ilang taon mong bumabatel ay hindi ka talaga rapper? Kasi kung rapper ka talaga, ba't panay ka stutter, tapos after mong mag-spit ng 8 linya, hinihingal ka bigla? Yung mga kanta mo, halatang pinuputol every 2 lines yung pag-record para makapasok lang sa beat, walang hiya. Kaya ka walang hits at ang bumilib, mga mangmang. Di ka rapper kahit trip mo, i-admit mo na lang yan. Ito payo ko sa bitch at masakit man sa banban, wala kang talent sa pag-spit, tol, lunukin mo na lang yan. Ako, may problema din sa pag-deliver. Di ko kayang sumigaw ng malakas. At ang resulta, naknang puta, bagong paboritong MC ni Batas. Ang pagiging rapper nasa DNA. Kaya kahit di ako sumigaw, alam mong nagra-rap pa rin to. Ikaw, may shawarma ka sa bulsa pero wala kang rap sa jeans mo. Kasi Marshall, ikay flawed na makata. Pagdating sa metro, ikay lost walang mapa. Di ko to kailangan na gawin pero ginagawa pa rin. Maipakita lang sa iyo, wala ka. Daming awkward na poses, kailangan i-process sa thoughts. Kaya boss ang lala niya, tol walang aura. Feeling sick pag nag-speak tong bitch. Pero if my beat, ikay off pa ng abra. Di ka naging top. Di ka naging top tier sa tagal ng career mo. Alam mo, that's real. Kita mo ngayon, ako'y lumabas sa kahon habang ikaw ilang taong ka nasarap nag-standstill. Pagdating sa batin, magaling ka nga umagi pero tangina mo ka. Tsaka lang may upbill. Kaya Marshall, patunayan mo sa amin na MC ka talaga at pakitaan mo kami ng rap skills. Pero at least ha, kasing tindi mo na si Emzite at si Abra. Pucha sana all. Offbeat ka na nga, wala ka pang sikat na kanta, tol. Best performance niya sa battle was 7 fucking years ago sa gubat pinakawalan. Yung Marshall na bumadibag kay Chalice, yun ang aking inaabangan. Kasi yun yung Marshall na magaling, na hanggang ngayon ang pagiging Marshall ginagampanan matapos ang 7 taon di mo pa rin nalagpasan. Dating rising star kaya pinuri siya yung bars may decency. Pero mapabattle man ng musika nag-flop na recently. Kasi wala na siyang nabuli na malakas sa TLMC at naging magaling ka lang sa umpisa na parang PSP. Dang. Kaya ito'y sampal sa iyong muka. Ang bugiro ka, di ba? Pues pag tinira kita sa puwet, baka malibog ka bigla. Di ba inaasar mo akong bading? Oh, teka, wala akong plano dito, tangina. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Pinapaikot lang kita. Umikot nga talaga siya. Ang ganda ng setup, umikot talaga siya. Ganun gumawa ng skema. Kakaibang baliktaran na tutol. Habang yung crowd nagwawala, yung Marshall na kinokontrol. Di ba lagi mo kong inaasar na bading? Ilagay natin dyan yung paksa. Ang susunod na magsasalita sa ating dalawa, bakla. Bakla! Okay sana eh. Kaso, napiyok pa. Ganda sana. Okay, well, maganda yung round 2 niya. Much better kaysa sa round 1.
Let's go, Marshall. Round 2. Ano? Yung naglaban kayo ni Penpluma, akala ko siya yung talagang sisibakin. Pero naging bakla din dating yung sinabi mong you're finishing him. Di rin nakatulong ang iyong napiling gawin. Isang round ka nag-rant kung ba't hindi ka badeng. Yun ang solid na concept. Unique. Natatanging halimbawa. Siya lang kailangang patunayang di siya bading sa gitna pa. Mabilis tataka ng kutsa, mga maling pakilala. Bago tangkaing maitama, bakit ka panipaniwala? Yung antonym, binot na. Hindi totoo. Pero naging henyo pa yung punto. Ginawang motos MC ni Crip kahit inventong nagkagrupo. Tumatatak mga kutsa kahit disentro sa insulto. Taga Surigao, pwedeng sabihing membro ka ng kulto. Kaya bakla angels lang sa peste, nababaon sa hukay. Kung dugo mo hindi berde ang galawan mo makulay. Kung kahit ano pwede, ganap ka bang mahusay. Kung apektado ka ng peke, gaano ka katunay? I got a family! May anak ako! Patunay niyang hindi siya iha. Kaso, Wari Padilla ang naging baklita, kakasambit niya ng mista-mista. Vin Diesel naging dating niya, paggasolina, pang milya-milya, na istakilya, may pila-pila, ang pinambida, banggit pamilya. Nakabuo! May pinagpasahan ng dugo. Feeling G na Sigma. Kung lalaki ka dahil sa bloodline, bakit sa crypt di mabisa? Hindi ka tunay, ikay kadire. Papapanggap ay kitang-kita, hindi ka mananatili kung basihan ay linya-linya. Sa karakter, struggle, walang-wala ka bang swagger. Tory ng pisa, parang swak kahit wak na yung angle. Parang Drake, pagkwenisyon, pagkalalaki ni brother. Rebuttal niya sa mga dis, merong family matters. Hindi importante. Hindi importante ang katotohanan. Sa nerdong pala higbi. Kasi kahit peke, nanunuot, tumiterno ng matindi. At doon mo malalaman kung meron ka bang silbi. Importante yung katotohanan. Pero ikaw hindi. Ang sakit naman. Much better kesa sa round 1 ni Marshall kasi nag-choke nga siya doon. Pero MP3 pa rin yung round 2. Di daw ako importante. Pero tol, ito dapat ang yung malaman. Kung wala ako dito ngayon, edi wala ka rin kalaban. Puta. Tapos nag-i-angles, tapos siya yung unang nagsalita. Gago. Pero, eto, last battle niya sa gubat, sabi niya si Acer daw ay peke na lokal, habang siya yung tunay na import. Pero tol, ito yung truth. Si Acer nagpapa-event yun sa Masbate para ang culture ma-improve. Ito, last time niyang nag-perform sa kanila, nag-demand ng ticket TF at hotel. Ngayon, sinong fake at sinong true? Kung siya yung taga-iligan, tas panay siya flex na siya ay import ng Cebu, o peke na lokal, na sa hometown di maasahan. Pucha, di umuuwi kapag hindi binabayaran. In-spoil niyo kasi masyado, kaya biglang naging mahangin. Di ko nakitaan ang galing, kaya di nakita sa nanggaling. Sa naukit mo na strat, ikay nahuli at na-trap. Napaka-stupid at ang wax. Acer yung ina-attack, pero start looking at the facts. Ikaw yung tunay na panggap, iligan yung nakatatak, tapos Cebu inaangat. Di sa pagbubuhat bangko. Pero ako sa Surigao, nag-organize ng events. Ginagabayan yung mga bago para mas lalo pa nilang pag-igihan. Nagpe-perform ng walang TF nang hindi napipilitan. Maliit lang kasi eksena namin. Di napapansin ng karamihan, pero binibigay ko pa rin lahat. Binibigay ko pa rin lahat at ako'y walang pinagsisihan. Kasi yung mga bagong tubo namin, dumadayo na sa ibang lugar, may mga laban na dikdikan. At malaki yung ambag ko kahit walang bumabalik na income. Alam kong di natin to responsibility, pero ako'y may paninindigan at ito yung mga di mo nagawa kung ikay nandun pa sa iligan. Oo, tol, dito sa liga, ikaw ang Punto na. star, no need mag-discourse dyan. No need mag-discourse dyan. Pero kung usapang peke na lokal, ikay mas fit doon man. Kaya wag mo akong yabangan, di ka important. Ako yung hometown hero, ikay import lang. Oh. Piniflex niya lang na siya'y taga-iligan kapag siya'y nasa iligan para ang crowd ay mapahype. Habang dito, piniflex niya siya'y pambato ng Cebu para mag-drive support naman sa live. Kaya gets na tol, di predator, tong animal ay walang rights. Sumisip-sip ka lang sa mga host na parang parasite. Kilala na kita, Marshall, ba't di mo kusang angkinin? May mga angles kang applicable sa'yo, kailan mo yun papansinin? Isang MC galing iligan, dun siya unang tinanim pero tumubo sa Cebu at yung nagbunga balimbing. Yeah, pinapalambot ko lang tong baboy nyo na para bang nilaga. Na para bang nilaga. Pero di tayo dito magtatapos, mukhang ang venue hindi tama. Ngayon, formal kitang hinahamon. Kung gusto pa nimong makigbangga, usbunin nato sa Rapolo, magpinakyaray putag Bisaya. Damn. Basta. Game! Ganda na round 3. Punto na yung round 3 ni MP3. Personals na tawag dyan. Na diretsuhan na. Tingnan natin yung round 3 ni Marshall. Ang paborito ni Batas. At pinresent ay maganda. Dapat kami Paborito ni Batas kasi sa reaction videos ni Batas pinupuri niya si MP3. Basta. Game! Bagong paborito ni Batas. At pinresent ay maganda. Dapat kami daw magkamatch. Iginiit kinampanya. Itong tanga naging tugon kinikilig na pagsamba. Ako,
Di ako nagdasal sa Panginoon at dininig ko tong kanya kahit pag twist man to ng linya ko sabihing wak ang pagka-right, walang epekong bumilib sa 100 pang mga lines. Mahilig ka mag-logic ngayon nagpapakamatay kasi pag at least merong logic, he don't wanna be alive. Nag-surrender ka kay Cripply. Kasi pahambol ang laro mo. Mali na nga yung PM3 na karnipat na tuhog. Ako nag-choke labad kay Vitrum. Unang round din na sa ulo, pero putang ina mo ka, nag-angas ako hanggang sa dulo. Kaya, kaduda-duda tong damuho, panong una sa hukbuto, di nga nag-choke pero daig mo pa ang putang napasubo. Doon paligid na binanggit, binalasubas ka dugo mo. Doon paligid na binanggit, binalasubas ka dugo mo. Tinawag na pangit ang pamilya, doon pa nakuha na sumuko. Kaya mataas ang katayuan ko kasi intensyon ay puro. Stand on fucking business, bitch, ayusin mo tayo mo. Magiging riko yan ngayon at kamatayan na ang dulot. Sa lakas ng tama ng mga linya, ididiklar ang bangungot. Sabi mo ba? Wala munang gubat, pahinga muna. May paganyan ka pang abiso. So sampal sa mga linya mo ang laban at umismo. Kung malalaman ang mali ko, bakit ka nandito balik sa gubat para lang makaharap ang iyong anito? Huling laban kanyang death sa aking pangalan na balik at doon nyo malalaman, malagad kanyang respect. Ako ang dahilan kung bakit is back up from the dead for ang Kristong napakita ng Lazarus effect. Kaya tinanggap niya yung laban kasi sayang pagkakataon na makwestiyon ng tagasagot kapag meron sa mga tanong. Pag ako nilaban niyo sa gods, baka sa dulo pa ng taon. Pag siya nilaban niyo sa gods, akala niya ngayon na yon. Nice game. Gumanda yung dulo ng last round ni Marshall. Ganda na ng punto niya kasi nga, alam ko nga sinabi ni MP3 yun after ng laban niya kay Cripply na hindi mo siya babattle. Tapos biglang lumabas uli siya dito sa gubat. So yeah, ganda ng punto niya dun, ganda ng silip. Tingnan natin sino nanalo. Mag-iayos pang beses para sa kanila pareho. Ang boto lurado, 5-0. Mag-iay para MP3. 5-0? Yeah, sige, pwede 5-0. 4-1 siguro ako. Let's go! Yun lang sa reaction to. Doon tayo sa susunod.